Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sara Coliante, isang mag-aaral mula sa Mindoro State University, Calapan Campus, kumukuha ng kursong Bachelor ng Sekundaryang Edukasyon at nagmamayorya sa Pilipino. Ngayong araw, ating pag-uusapan ang isang mahalagang usapin. Ito ay ang mental health awareness. Ano nga ba ang mental health? Ang mental health ay hindi lang tungkol sa pagiging malungkot o masaya. Ito ay tungkol sa kung paano mo hinaharap ang stress, kung paano ka nakikitungo sa iba, at kung paano mo tinitignan ang iyong sarili. Minsan, hindi natin napapansin na hindi lang katawan natin ang pagod, kundi pati ang isip at damdamin. Kapag napabayaan natin ito, maaaring humantong sa matinding stress, anxiety o depresyon. Narito ang mga karaniwang suliranin sa mental health. Una, pressure sa paaralan. Para sa maraming estudyante, ang dami na requirements, exams, at mataas na expectations mula sa pamilya at guro ay maaaring magdulot ng matinding stress. Minsan, kahit anong pagsisikap mo, pakiramdam mo ay hindi pa rin sapat. Mahalaga ang pagpaplano ng oras at pagpapahinga. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Magpahinga, huminga ng malalim, at alalahanin na hindi nasusukat sa grado ang tunay mong halaga. Ikalawa, problema sa pamilya. May mga pagkakataong pakiramdam mo ay hindi ka naunawaan ng iyong pamilya. Baka may gusto kang sabihin pero hindi mo masabi dahil natatakot kang mahusgahan o hindi maintindihan. Mahalagang buksan ang komunikasyon sa loob ng pamilya. Subukang ipaliwanag ang nararamdaman mo sa tamang paraan. Kung hindi mo agad masabi ng harapan, maaari mo itong isulat o idaan sa simpleng paglapit at pag-usap ng mahinahon. Ikatlo, panghusga. Sa panahon ngayon, malaki ang epekto ng social media sa ating mental health. Dapat sana'y nagpapasaya ito, pero minsan ito rin ang dahilan ng insecurity. May mga taong mabilis manghusga, kaya natatakot tayong ipakita ang tunay nating sarili. Tandaan, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit na sino. Ang mahalaga ay tanggapin at mahalin mo ang sarili mo. At ikaapat, pakiramdam na nag-iisa. Kahit may mga kaibigan ka, may mga pagkakataong pakiramdam mo ay wala kang mapagsabihan ng tunay mong nararamdaman. Parang hindi ka naiintindihan ng iba at natatakot kang maging pabigat sa kanila. Hindi ka nag-iisa. May mga taong handang makinig at umunawa. Kung nahihirapan ka magsabi, subukan mong isulat ang nararamdaman mo o lumapit sa iyo mapagkakatiwalaang tao. Ito ang mga paraan kung paano maalagaan ang mental health. Una, gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Sa sobrang dami ng ginagawa, nakakalimutan natin bigyan ng oras ang ating sarili. Mahalaga ang self-care o gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo tulad ng pagsulat, pagpinta, pakikinig ng musika. Ikalawa, huwag pilitin ang sarili mong gawin lahat. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangan tapusin ang lahat ng sabay-sabay. Kapag pagod ka na, magpahinga. Ang pahinga ay hindi kawalan ng sipag. Sa halip, ito isang paraan upang mas mapangalagaan mo ang iyong sarili at maging produktibo sa tamang oras. Ikatlo, piliin ang mga taong makakabuti para sa iyo. Ang iyong mental health ay apektado ng mga taong nakapaligid sa iyo. Piliin ang mga kaibigan at kasama na nagbibigay ng positibong enerhiya at hindi iyong nagpapabigat sa loob mo. Ikaapat, iwasan ang toxic na social media. Hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo sa iba. Tandaan, hindi lahat na nakikita mo online ay totoo. Mga larawang pinopost ng iba ay edited at pinili nilang ipakita lamang ang magagandang bahagi ng kanilang buhay. Kapag napansin mo ang social media na mismo ang nagdudulot sa iyo ng stress, subukan mo magpahinga rito. Mas mahalaga ang totoong buhay kaysa sa virtual na mundo. Ikalima, matuto magpahayag ng nararamdaman. Hindi mo kailangang itago ang lahat. Ang pagbabahagi na iyong nararamdaman ay hindi tanda ng kahinaan. May pamilya, kaibigan at guro na handang makinig sa iyo. Huling paalala, mahalaga ang mental health at hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Alagaan ang sarili, makinig, umunawa at maging mabuti sa iba. Magsimula tayo sa maliit na hakbang dahil bawat isa sa atin ay may kakayahang magdala ng liwanag. Salamat sa panonood at tandaan, ikaw ay mahalaga.